Sa aklat po ng unang Samuel, Kapitulo 14, talatang 6 at 7. At sinabi ni Jonathan sa bataan na tagadala ng kanyang sandata, "Halika at tayo ay dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito, marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin, sapagkat hindi maliwag sa Panginoon na magligtas ng magitan ng marami o ng kaunti." At sinabi sa kanya ng tagadala ng kanyang sandata, "Gawin mo ang buong nasa loob mo, lumiko ka, narito ako'y sumasa iyo ayon sa nasa loob mo." Pagpapala kong sumatin sa muling pagkalantin ng kanyang maraming salita. Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw muli ang pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. At maulan na mga araw ang ating pong dinanas mula sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga natin tagapagturo kanina, ay biyaya rin po yan mula sa Panginoon. May mga taong hindi po nakakaranas ng ulan tayo, kahit pa paano may ulan pa. Yan. Titignan natin the other side of the story po nun. Pag masyadong mainit, may pagpapala din naman po yun, dahil ibang mga bansa, hindi nakakaranas man ng init, puro na lang baha. So, titignan natin yung buti sa bawat nangyayari sa atin. Ating pong binasa mga kapatid ay nasa aklat po ng unang Samuel, Kapitulo 14, talatang 6 at 7. Pamagat po nito mga kapatid ay muli ay isa pong expository type po ng preaching mula sa unang Samuel. So nandito po tayo sa chapter 14. Pamagat po nito, Lessons of Faith mula sa pagtatagumpay ni Jonathan at ang maling sumpa ni Saul. Nung nakaraan po, itinalakay natin yung 11, 12, and 13. Ngayon naman po is isang chapter lang, chapter 14, dahil ito po ay may 52 na talata. So isang kapitulo lang po muna tayo ngayon. Ito po ay nagkataon, mas magandang word po is providential po from the Lord, na ang topic po natin sa pasimula ng pag-aaral ay pamunuan at, ano po mga kapatid? Palatuntunan. Kung saan tinalakay po ng ating tagapagturo yung mga katanungan, bakit ito ang organization po na meron tayo sa ating kapanahunan sa tunay na iglesia ng Panginoon. Bakit wala tayong pare? Natanong niyo na po ba yun? Bakit sa kanila pare? Sa atin, hindi pare. Ano po lang sa panahon natin ngayon at present time? Mga pastor, obispo at matanda, which is isa lang po yun. Pagka kalipunan ng mga pastor o kalipunan ng matanda o kalipunan ng mga obispo, tawag po doon presbyters o presbyterio. Kalipunan ng mga pastor o kalipunan ng mga matanda. Pagdating po doon sa gawa, sa ito pong mga apostol, sila na rin po yun namimigay po ng kasi natatandaan nyo ba na yung Jerusalem nagbenta ng mga ari-arian, katulad din na Ananias at Sapphira, ganon, kasi nilingit nga nila yung kanilang bahagi. Yung mga kapatiran noon, inaasikaso ng mga alagad. Sila mismo nagpapakain, inaasikaso yung mga kapatid sa pananampalataya. Sabi ng mga ibang miyembro, ang ibang mga tao doon, bakit kayo pa namamahagi dyan? Gawin nyo, maghalal kayo. So doon po, inihalal yung 7 diakono, yung mga kamanggagawa o katulungin. Ang ministeryo ng pagka-diakono. Hindi ko nabanggit doon yung word na deacons, pero pag binasa niyo po yung Greek translation po niyan o translation niyan, kinuha yung 7 diakono, sina Esteban, sina Felipe. Para sila po yung mag-asikaso doon, sila yung mga manpower, sila yung heavy lifting na tinatawag, at yung mga apostol, mag-focus sa pangangaral at kami mamalagi sa pananalangin at sa salita. Sila, focus na sila sa preaching, yung mga apostol. Para magkaroon ng division of labor o designation. Tinatawag na mag-allocate ka ng trabaho, hindi puro ikaw ang tatrabaho. Kaya sa atin, meron po tayong division of labor dito. Dati, kami na yung tumutugtog, kami pa yung magpapaawit. Ngayon, meron na tayong music ministry. Alaga naman kami mag-preach, kahit kami patanging bilang, meron naman tayong CWF para sa ministry ng pag-awit. Kami pa maglilinis, kung kami pa mag-preach, kami pa maglilinis, pero hindi tayong division of labor. So yun po yung sa gawa sa na nagtalaga po ng mga diakono doon. Ano po ba ang kahalagahan ng ating pinag-aralan mga kapatid na nagkaroon ng tinatawag na maayos na organizational chart o organization po ang iglesia?
sabi po doon, upang magkaroon ng gampanin sa iglesia for the perfection of the church. Saan po natin mababasa po ito mga kapatid? Sa Efeso 4:12-13, sabi po dito, ano lang po natin mga kapatid, susuportahan muna natin dahil may kinalaman po ito sa ating pong kasaysayan sa unang Samuel. Efeso 4:11 po muna. Sabi po dito, at pinagkalooban niyang mga iba na maging mga apostol, iba yung mga propeta, iba ibang lista, iba yung mga iba yung pastor, at mga guro sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. English, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, for the perfection. Ginawa po yung mga bawat designation po na yan para sa ministeryo. Sabi pa sa Roma, meron tayong kanya-kanyang ministeryo, iba't ibang sangkap, ngunit isang katawan. Tawag po dyan mga kapatid, sa manggagawang Pilipino, tawag dyan division of labor. Pero sa atin, ang tawag po dyan ay designation of works. At sa designation of works natin, mga kapatid, bukod dyan, meron din tayong mga kalatuntunan. Andiyan po yung doctrines natin, mga doktrina natin pinagsasama-samahan, mga practices. Ano po yung mga practices natin, mga kapatid? Dedication, yung bautismo, pagpapasal, hugasan ng paa, pagpapasalamat, kasal. Importante po ba ang kasal, mga kapatid? Yan. So, tinuturo po yan bilang karapatan at kaayusan. Ngayon, binanggit ko po ito ngayon bilang tulay po dun sa ating kasaysayang ating po pag-aaralan. Sabi doon sa 14:40, dapat gawin ninyong may karapatan at kaayusan ng lahat ng mga bagay. Ang karaniwang mga ibang mga pananampalataya ay inaabuso ang talata pong ito sa 14:40 ng unang Korinto. Paano inaabuso? Magpapatibay sila ng isang bagay, ayon sa kanilang napagkasunduan, ayon sa kanilang napagbotohan, sasabihin nila, tinalian sa lupa ay tinalian sa langit, ngunit asan doon ang karapatan kung ito ba'y naaayon sa Biblia. Dapat ang pagbobotohan, ang pagkakaisahan, hindi lang dahil sa ayusan. Dahil dapat ito ay naaayon din sa karapatan. Pag ito ay pinagtibay natin, dapat ayon sa karapatan. Example, pwede ba natin taasan ng kamay? Sino dito gustong magbalik na natin yung pagkakalo? Gawin natin 10%. Kung magtaasan lahat yan, di ba dapat kaayusan? Pumayag naman ang lahat? Hindi po ganun dahil walang karapatan yun. Ang karapatan, hindi sa 10%. Dapat ang pinagpuputuhan ay nasa karapatan at sa kaayusan. Hindi kaayusan lang. Karapatan at kaayusan. Dapat nakapaloob dun sa karapatan. Si Haring Saul, dito po sa ating pag-aaralan, sa mensahe po na ito, sa Kapitulo 14 ng unang Samuel, ay may nagawa pong isang klaseng pagpapatibay na tinawag po na sumpa na hindi ayon sa karapatan. Bagaman para sa kaayusan, hindi po ito naaayon sa karapatang ipinagkaloob ng Panginoon. Ano kaya iyon? Siya naman ang hari di ba? Ang utos ng hari ay hindi mababali. Tama po ba yun? Sa kaayusan. Ngunit sa Diyos, asan doon ang karapatan? Na ikaw ay magpatibay ng isang bagay na hindi iniuutos ng Diyos. Simulan na po natin. Unang Samuel, Kapitulo 14, talatang 1. Nangyari ng isang araw na si Jonathan na anak ni Saul ay nagsabi sa bataan na tagadala ng kanyang sandata, halika, tayo dumaan sa pulutong ng mga Pilisteo na nasa dakong iyon. Ngunit hindi niya pinagbigay alam sa kanyang ama. Tumigil si Saul sa kaduluduluhang bahagi ng Gabaa sa ilalim ng puno ng granada na nasa Migron at ang bayan na nasa kanya ay may 600 lalaki. Si Saul, napag-jumble ko talaga. Si Saul nauupo sa sa ilalim ng puno ng granada. Anong sinisimbolize nun? Pag ang isang hari galing po sa isang digmaan at nanalo, pag ikay nauupo sa ilalim ng puno ng granada, you are proclaiming victory. Parang sa atin, pagka nanalo sa isang laro, basketball, mga ganyan,
Saan di ba meron mga yung stage na parang ganyan, third place, ito yung first, second place, tapos dito third place, dito pinatatayo, ay first place dito sa pinakamataas. Pagka tumayo ka o uupo ka, humiga ka sa ilalim ng punong granada, sa panahon noon, mababasa niyo sa lumang tipan. It proclaims victory. I am the king, panalo ako. Ganon. So nauupo siya doon. Si Jonathan na anak niya, ay hindi nagsabi sa kanyang tatay, na si Saul, yung kanyang armor bearer o tagadala ng sandata, halika, lumaban tayo doon sa mga Pilisteo. At sa pagitan ng mga daan, sa 4, yung kasi lang po babasahin. At sa pagitan ng mga daanan na pinagsikapan ni Jonathan ng pagdaanan ng mga pulutong ng mga Pilisteo, mayroong tila isang tukang bato at isang dako na tila isang tukang bato sa kabilang dako. At ang pangalan ng isa ay Boses at ang pangalan ng isa ay Sene. Nakikita niyo po ba dyan? Ayan. Pag binasa natin kasi parang ano yun. At sa pagitan ng mga daanan na pinagsisikapan ni Jonathan na pagdaanan ng pulutong ng mga Pilisteo, ay mayroong tila isang tukang bato sa isang dako, isang tila tukang bato sa kabilang dako. Sino na nakapanood dito ng 300? Yung movie na 300? Yung yung libo-libong mga kalaban, nilabanan ng 300 lang. Ang ginawa nito 300, pinagsikapan nila na itong marami na to, makadaan sila doon sa parang imbutong daanan, ay gano'n kasi karami yan, pero kung dadaan lang sila sa makitid na daan, paglabas nito, unti-unti pa rin yun. Halimbawa, puno ng tao itong Hasmin. Ang bataan natin, 20 katao lang, pero nag-aabang doon sa poultry. Pag lumampas ng tulayan, kung sino lalampas doon, patay. Kung sino lalampas doon, patay. Hindi mo kailangan labanan ito lahat ng sabay-sabay. Yung dadaan lang doon ang lalabanan mo. So mananalo ka, di ba? May strategy ka. Tukang bato, medyo pa ganyan kasi yung pag ganyan yung bundok, tapos dito, tukang bato. So dito dadaan yung mga Pilisteo, dito sila nag-aabang. Yun po yung 4. At sinabi ni Jonathan sa bataan, na tagadala ng kanyang sandata, halika tayo dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito. Marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin sapagkat hindi maliwag sa Panginoon na magligtas sa magitan ng marami o ng kaunti. At sinabi sa kanyang tagadala ng sandata, gawin mo ang buong nasa loob mo. Lumiko ka, narito ako'y sumasayo ayon sa nasa loob mo. Si Jonathan, sabi niya, halika, labanan natin sila doon. Sabi ng tagadala ng sandata, sige, sasama ako sa iyo. O anong nasa loob mo, sasama ako sa iyo. Sa isang tagapanguna, pati na Roland, napakasarap mo, ano po? Tingin niyo mga kapatid, pag ang isang tagapanguna, Kajun, nagsabi, mga kapatid, pupunta tayo sa dako na yun. Magkakatipon tayo. Pag sumagot yung membro, Kajun, sasama kami sa'yo. Ano kayo pakiramdam, Kajun? Sarap nun. Pero pagka sinabi kayo siguro ng kasamahan niyo, bahala kayo sa buhay niyo. Bakit ang sakit noon sa tagapanguna? Ito, tingnan niyo, si Jonathan. Sabi, halika, lumaban tayo doon. Kaya nung panahon na tayo nag-public evangelism, natatandaan niyo, ginawa naman lang din nung nakarani. Tayo, naggawa natin yung tayo nauna. Nagputi tayong damit. Tapos, tayo rito, dumaan tayo ng Rosal, dito sa Magpok, tapos si Maria Carosol, di ba inikot natin? Natatandaan niyo? O, mga ngaral tayo. Sama kami. Sarap sa pakiramdam. Sarap nun. Bakit po? Kasi naniniwala kayong miyembro, hindi sa'yo nakatingin eh. Naniniwala ka yung miyembro nakatingin doon sa Diyos na sinasampalatayanan nung tagapanguna. Ganun po yun mga kapatid. At naniniwala na ikaw ay ginagamit ng Diyos. Kaya itong tagadala ng sandata, sabi, ako'y sumasayo ayon sa nasa loob mo. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa nasa loob mo, Jonathan. Nang magkali sinabi ni Jonathan, narito tayo dumaan sa mga lalaking yaon at tayo pakilala sa kanila. Tayo dito sa mga Pilisteo, pakilala tayo. Dalawa lang po sila, dalawa lang. Kung kanilang sabihin sa atin ganito, kayo'y maghintay hanggang sa kami ay dumating sa inyo, ay maghintay tayo sa ating dako at hindi natin naahunin sila. Ngunit kung kanilang sabihin ganito, ahunin nyo kami, aahon tayo. Sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay.
Alam nyo kasi noon, may mga paraan pa sila ng paraan ng pag-alam kung anong gusto ng Panginoon. Pagdating natin doon, ito rin mga kalaban, pag sinabi nila, kayo'y maghintay hanggang kami ay dumating sa inyo, o kami Pilisteo. Yung si Jonathan sa kay Tagdala sa Data. Diyan lang kayo, hintayin nyo kami. Hindi tayo pupunta. Pero pag sinabi nila, yung mga Pilisteo, sabi, ahuli natin sila. Aahuli natin sila. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Ano nangyari? Ngunit kanilang, at kapwa nga sila napakilala sa pulutong ng mga Pilisteo, at sinabi ng mga Pilisteo, narito ang mga Hebreo na lumabas sa mga hukay ng kanilang pinagtaguan. Verse 11. Sabi, ito yung mga Pilisteo. Mukhang gusto talaga nilang mamatay, Dalawa lang sila, ang dami natin Lumabas na sila sa nila. Lungga nila, gusto nila nilang mamatay. At sumagot ang mga lalaki sa pulutong kay Jonathan at sa kanyang tagadala ng sandata at sinabi, ahunin ninyo kami at pagpakitaan namin kayo ng isang bagay. At sinabi ni Jonathan sa kanyang tagadala ng sandata, umahon ka, kasunod ko, sapagkat binigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel. Pinaahon tayo. Sige, ahunin natin. Binigay na sila ng Diyos sa atin. Ahon si Jonathan. Pag ahon niya, pataas po kasi yun. Yung tagadala ng sandata nasa likod niya. At gumapas si Jonathan ng kanyang mga kamay at ng kanyang mga paa at ang kanyang tagadala ng sandata ay kasunod niya. At sila'y nangabuwal sa harap ni Jonathan at ang mga pinagpapatay ng kanyang tagadala ng sandata na kasunod niya. So isipin nyo yung na next door, di ba may pataas na gano'n yung papunta kay na pabor? Yung pa gano'n na ba? Gawin yung mas matarik pa yun. Tapos si Jonathan pataas. Kada may lalapit sa kanya, siguro, ispadahin niya yun, pagpagsak, dino-double check na patay ni yung tagadala ng sandata. So, bawat lapit, patay. Ganun. So, panalo sila rito. At ang yaon ay unang pagpatay na ginawa ni Jonathan at ang kanyang tagadala ng sandata na may 20 lalaki sa may pagitan ng kalahating acre o acre ng lupa. At nagkaroon ng panginginig sa kampamento sa Paran at sa buong bayan. Ang pulutong at ang mananamsam ay nagsidating din. Lumindol sa gayon nagkaroon ng totoong malaking pagyanig. Ano pa makukuha natin dito sa verse 1 hanggang verse 15? Sa isang tao, mga kapatid, ay kay mananampalataya, gaya ni Jonathan, siya po ay nagkaroon ng initiative. Hindi siya naghintay na utusan siya ng kanyang ama na si Saul, na utusan na lumaban sa Pilisteo. Jonathan made his initiative. Kayo mga kapatid, may initiative po ba kayo sa ministeryo sa Panginoon o kailangan pa susian o pakot na pupukin para kumilos sa gawain sa Panginoon? O maging wake up call mga kapatid. Sabi doon sa verse 4 to 5, planning is essential. Sa paggawa din ng iyong ministeryo, hindi pwede rin bara-bara. Kaya nga nag-meeting Tinitignan natin kung ano yung mga dapat gawin at paano ito gagawin ayon sa presensya ng Panginoon. Tinignan niya, ito magandang daanan, dito tayo dadaan para pag lumapit sila, paunti-unti, hindi tayo matatalo. So nagplano sila doon. Sa verse 6, which is our, pagsambatayan, God will save even by many or even by few. Sa 6, marahil hindi maliwag sa Panginoon na magligtas sa magitan ng marami o ng kaunti. Noon, lumaban sila, 300, kay Gideon, nanalo sila. Eto, kahit 2 lang sila, mananalo sila. Ibig sabihin, kung gagawin mo ang ministeryo mo sa Panginoon, huwag mong isipin mag-isa ka, hindi magiging effective yun. Isipin mo, kasama mo ang Diyos, gagabayan ka ng Panginoon, magtatagumpay ka. Tutuloy mo ang ministeryo mo sa Panginoon. Minsan, sasabihin mo, ako na lang ang naglilinis, di na sila naglilinis. Anong gagawin mo? Titigil ka? Hindi. Ituloy mo pa rin, kapatid. Ako na lang umaawit, hindi na sila umaawit. Titigil ka? Hindi. Ituloy mo pa rin ang pag-awit mo sa Panginoon.
Kahit nag-iisa ka na lang na ginagampanan mo ang ministeryo mo sa Panginoon, ituloy mo yan, kapatid. Sapagkat iyan ay mabuti sa harap ng Panginoon ang pagganap ng ministeryo. At napakasarap yan sa isang tagapangunan sa Panginoon. Na ang iyong mga tupay nagkakaroon ng pagkatuto, pag nagiging matulong sa pananampalataya, natututo sa gawain ng Panginoon, na ito'y para sa Panginoon. Sa verse 7, yung armor bearer, sabi, I will follow. Tandaan niyo mga kapatid, a brave leader can encourage a follower to follow or a member to follow. Pag ang isang tagapanguna matapang na aayon sa Panginoon, it can encourage yung miyembro na sumunod. Kaya yun ang magiging hamon sa bawat isa sa amin tagapanguna Maging matapang, maging masipag din sa gawain sa Panginoon. Dahil pag kami nagpakatamad, anong paasahan ng miyembro? Di ba mga kapatid? So kailangan kami rin magsipag. Pero mga kapatid, ang panganib dito ay yung kaisipan ng isang pangkaraniwang tao. Take note po yung pangkaraniwang tao. Kasi ang pangkaraniwang tao, ganito ang kaisipan. Magsisipag naman yung miyembro, pero nakakakita siya lagi ng hanap ng ikapipintas doon sa kanyang tagapanguna. Pero ang hindi pangkaraniwang tao, which is yung banal, yung ibinukod ng Diyos, yung anak ng Diyos, hindi dapat ganun ang pananaw. Ang pananaw mo, ano ba ang gusto kong gawin ng Diyos sa akin? Ano ba ang gusto dapat kong gawin na ayon sa kalooban ng Diyos? Hindi dapat ako tumingin sa tao. Tumingin ako sa gusto ng Panginoong Hesus. Hindi dapat tayo titingin, ang tagapanguna namin may ganitong bahid, may ganito. Wala kang makikita kasi talagang perfecto talaga So dapat natin tignan, mga kapatid, sa lahat ng mga bagay na nakikita mong dungis, ano bang mga bagay na nagagawa niyo mabuti sa iyo? Sa mga kapatid sa pananampalataya, doon ka tumingin. Kasi hindi tayo magiging dapat sa Panginoon po ang tingin natin lagi doon sa mga Ang focus natin sa pagsamba to worship God, parangalan, ang Panginoon, awitan siya. Pero pag ang isip natin, pusang sumisiksik sa mga bagay na gusto nating hanapin sa ating kapwa, kahit sa tagapanguna, nawawala yung esensya natin ng pagsamba sa Panginoon. So sabi, kaya itong armor bearer, sabi, I will follow. Kahit kasi si Jonathan, hindi rin naman perfecto, pero nakita niya ang sinseridad ni Jonathan sa pakikipagbaka, sa pakikipaglaban sa mga Pilisteo. Yun ang tinignan ni Jonathan. Nawa tayo mga miyembro ay ganyan din. Etong verse 16 to 22, ipinapakita naman po dito mga kapatid yung paraan ng pagpapanalo ng Panginoon sa Israel. Dahil dito po sa verse 15, nagkaroon ng panginginig sa kampamento, ang buong bayan at ang mga pulutong at ang mga mananamsam nagpunta na, lumindol, nagkaroon ng pagkayanig. Itong mga Pilisteo, nagkaroon na ng pagkalito. Anong pagkalito? Sila na sa kanilang sarili na patayan. So itong Israel, nanalo na laban sa mga Pilisteo sa panahong ito hanggang sa verse 23. Yan. Kaya po dito sa verse 23, gayon iniligtas ng Panginoon ng Israel ng araw na yaon sa pagbabaka at ang pagbabaka ay nalipat sa Bet-Aben. So yun po yung verse 17 to 23. Ngayon dito tayo sa 24, yung binabanggit natin kanina. Ano bang ginawa ni Saul? At ang mga lalaki sa Israel ay namanglaw ng araw na iyon sapagkat ibinili ni Saul sa bayan na sinasabi, sumpain ang lalaki na kumain ng anumang pagkain hanggang sa kinahapunan at ako'y makaganti sa aking kamay. Sagay walang sino man sa bayan ang lumasap ng pagkain. Ano po ang nangyari dito? Si Saul nagbaba ng decree. Sa Pilipinas, ang tawag yan, presidential decree. Ganon. Republic Act. Batas Meron isa. Sabi, walang kakaalam. Yan. Sabi ng Presidente, executive order. Sabi, wala itong pagbubutuhan. Desisyon agad ng Presidente. Executive order, walang kakain hanggat hindi pa tapos ang labanan. Kahit konti.
Sa Muruami, ano yan sabi? Walang kakain hanggat walang nahuhuling isda, sabi ni Cesar Montano. Ayan. Ano nangyari sa bansang Israel sa kanilang pakikipaglaban? Sa verse 31. At kanilang sinaktan ang mga Pilisteo ng araw na iyon mula sa Mikmas hanggang sa Ahalon. At ang bayan ay totoong pata. Hindi lang basta pagod yan. Pag sinabing pata, stress na yan, faint. Tawag natin dyan sa atin, ano eh? Ha? Lupay-pay. O, lupay-pay. Meron pa silang tinatawag dyan eh. Patig. Yun, gano'n. Tawag na dyan eh. Patig na yan. Ay, sabihan Pilipino. Palagay nyo, tama yung gano'ng ginawa ni Saul na executive order sa Israel. Walang kakain hanggat hindi natatapos yung labanan. Ano ba kailangan ng isang sundalo para lumaban? Lakas. Lalaban kayo, mga kalaban mo, puno ng sustansya ang katawan, ikaw lalaban ka ng lupay-pay. Ano ginawa ni Jonathan? At ang buong bayan ay naparod sa gubat at may pulot sa ibabaw ng lupa. At nang dumating ang bayan sa gubat, narito ang pulot ay tumutulo. Ngunit walang tao na naglagay sa kanilang kamay, sa kanilang bibig, sapagkat ang bayan ay natakot sa sumpa. Ngunit hindi narinig ni Jonathan ang bili ng kanyang ama. O meron lang palang alibay, hindi narinig eh, no? Sa 27 na po tayo. Kaya't kanyang iniunat ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay, isinagi sa pulot, at inilagay sa kanyang kamay, tingwa, no? Sa kanyang bibig at ang kanyang mata ay lumiwanag. Tawag po dyan sugar rush. Tinatawag. Alam niyo po kasi ang honey o ang pulot ay punong-puno talaga ng nutrients. Isa sa pinakamas sustansyang pagkain po yan hanggang sa ngayon. Yung mga manalak po sa marathon, kita nyo walang mga dala-dala yan, pero sa mga garter niya may candy yan. May mga candy yan na masustansya. Ilang nakain yan. Sugar, para kahit 2 araw tumakbo yan, kayang-kaya yan. Sugar rush po ang tawag doon. Ito, pulot. Wala rin preservative. Fresh na fresh po yun, sabi ng ating Pastor Robert. Pulot. Yan. Nang magkagay sumugot ang isa sa bayan, at nagsabi, ibiniling mahigpit ng iyong ama sa bayan na may sumpa, na sinasabi, sumpay ng tao na kumain ng pagkain sa araw na ito at ang bayan ay pata. Na magkayo sinabi ni Jonathan, binabagabag ng aking ama ang lupain. Tingnan ninyo, isinasamo ko sa inyo kung paano ang aking mga mata ay lumiwanag, sapagkat ako'y lumasa ng kaunti sa pulot na ito. Ibig sabihin, nasama ko sa inyo. Ano na kayo eh? Pata na kayo eh. Hindi masama ito. Ganun. May ayon sa kaayusan, tama ba si Saul? Maging disiplinado kayo. Laban lang, wala mo nang kakain, laban lang. Pero sa karapatan, may inutos ba ang Panginoon na paglalaban ka, huwag kang kakain? Parang ganito, para maintindihan natin yung karapatan at kaayusan. Si Jepte, isang hukom, sabi niya bago siya lumaban, nagbigay siya ng sumpa. Pag ako'y nanalo sa digmaang ito, ang unang lalabas sa aking bahay na buhay, ihahain ko sa Panginoon. Yung kanya bang panata na yon o sinumpa niya na yon, may inuutos ba ang Panginoon na maghain ka ng kahit sinong buhay after ng isang labanan? O ng anak? Meron ba? Wala. Anak mo, ihain mo. Kasi imposible naman ang lalabas doon, pusa eh. Mamimili lang siya doon eh. Ano lalabas sa bahay niya? Asawa niya? Anak niya? Kung may magulang siya, nanay, tatay. O kung may biyanan siya. O yung may mga ibang mga pamilya dyan na may problema sa biyanan, baka sana yung biyanan na lang. O diba? Pero sa totoo lang, mali yung kanyang panata na yun eh. Kasi, hindi mo pwedeng ipangako ang kasino mang tao para patayin after ng isang digmaan. Walang iniutos na gano'n ng Panginoon. Dito, parang gano'n ang ginagawa ni Saul. Sumumpa siya, hindi iniutos ng Panginoon, huwag pakainin ng bayan at patayin sinong kakain. Walang gano'n utos ng Panginoon. Ibig sabihin, huwag kang magtatalaga ng isang pagpuputuhan ng walang karapatan. Kahit ng 10%. O, botohan tayo. Pagtibayin natin ng 10%. May bumoto, nanalo. Pwede ba natin pagtibayin yon? Gawin natin may karapatan at kaayusan? Hindi. Huwag nating aabusuhin yung talata.
Karapatan at kaayusan, ayon po yan sa karapatan o sa pinagtitibay ng Panginoon. Si Saul, hindi po niya ginawa yun. Ngayon, itong bayan, dumaluhong sa mga samsam, verse 32. Kumuha ng mga tupa at mga baka at mga guyang baka at mga pinatay sa lupa at kinain pati ng dugo. Ayan. Yung nga lang yung bayan, dito nagkamali. Kasi pwede na nga kayong kumain sabi ni Jonathan, pero yung dugo, ba't kinain niyo pa? Sa panahon kasi na ito, bawal pa po yung pagkain ng dugo ayon sa kautusan ni Moises. Na magkagayan nilang sinaysay kay Saul na sinasabi, narito ang bayan ay kakasala laban sa Panginoon sa kanilang pagkain ng dugo. At kanilang sinabi, gayo'y gumawang may paglililo, iyong igulong ang malaking bantong ito sa akin sa araw na ito. So sabi, maghain tayo, naghain ngayon sila para sila'y mapatawad dito. 35. At nagtayo si Saul ng isang dambana sa Panginoon, yawan ang unang dambana na itinayo niya sa Panginoon. So nakagawa naman ng mabuti si Saul dito. Gumawa siya ng dambana sa Panginoon para sa dambana na ito, dito gawin yung paghahain para sa kasalanan ginawa ng bayan na sila'y kumain ng dugo. At sinabi ni Saul, ating lusungin na sundan ang mga Pilisteo sa kinagabihan. Atin silang samsaman hanggang sa pagliliwanag sa umaga at huwag tayong maglapit ng isang tao sa kanila. At kanilang sinabi, gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo. Nang magkagay sinabi ng saserdote, tayo lumapit dito sa Diyos. Tingnan nyo mga kapatid. Nung si Jonathan ang nagsabi, lumaban tayo sa Pilisteo. Ano sagot ng tagadala ng sandata? I will follow you. Si Saul nagsabi sa bayan, lusungin natin, sundan ng mga Pilisteo. Ano sagot ng bayan? At kanilang sinabi, gawin mo ang inaakala mong mabuti. Nang magkagay sinabi ng saserdote, tayo'y lumapit dito sa Diyos. Parang walang tiwala dito kay Saul. Sangguni muna tayo sa Diyos. Parang hindi sila sigurado sa desisyon ngayon ni Saul. Kasi ano desisyon ni Saul? Yung pagkain, hindi pagkain, hindi tama kasi Baka ito na naman, di na naman tama. Sangguni tayo sa Diyos. Yan yung karapatan. Anong ginawa? 37. At si Saul ay humingi ng payo sa Diyos, lulusungin ko ba at susundan ng mga Pilisteo? Ibibigay mo ba sila sa kamay ng Israel, ngunit hindi sila sinagot ng araw na yaon? Etong saserdote, natatandaan nyo, meron siyang tinatawag na ephod o yung apron. Sa likod ng apron, nandun po yung dalawang bato, yung uring at tuming. Doon nila nalalaman ang sagot ng Panginoon. Lord, pag nilusok mo ba sila, ibibigay niyo mo ba sila sa akin? Yung saserdote, kukuha doon ng bato, makukuha niya yung sagot, hindi. Tanong ka ulit, hindi. Walang sagot na yes ang Panginoon. Kaya sabi dito, hindi siya sinagot ng araw na yaon. Sa 38, hindi ba ni Saul yung tanong? Lumapit kayo rito, kayong lahat na puno ng bayan, at malalaman at makita kung saan nanggaling ang kasalanan ito sa araw na ito. Sapagkat buhay nga ang Panginoon na nagligtas sa Israel na kahit si Jonathan, aking anak, ay walang pagsalang mamamatay. Ngunit walang tao sa buong bayan sumagot sa kanya. Si Jonathan ba ay nagkasala sa sumpa na ginawa ni Saul? Yes, nagkasala siya kay Saul. Ano dapat sa kanya? Kay Jonathan? Patayin. Kasi sabi, ang sino mang kumain ng nasa digmaan, kailangang mamatay. Sa 38, 39, ngunit walang tao sa bayan na sumagot sa kanya. Ayaw ng bayan na pamatay ito si Jonathan. Nang magkagay sinabi niya sa buong Israel, lumagay kayo sa isang dako. Ito kay Israel. Ako at si Jonathan na aking anak ay sa kabilang dako. At sinabi ng bayan kay Saul, gawin mo ang inaakala mong mabuti. Kaya sinabi ni Saul sa Panginoon ng Diyos ng Israel, ituro mo ang matuwid. At si Jonathan at si Saul ang napili. So yung Israel walang kasalanan. Ang kasalanan nandito sa kanya at kay Jonathan. So dalawa na lang ang choices. Nang magkagay sinabi ni Saul kay Jonathan, 42 muna. 41. Kaya sinabi ni Saul sa Panginoon ng Diyos ng Israel, ituro mo ang matuwid. At si Jonathan at si Saul ay napili, ngunit ang bayan ay nakatanan. At sinabi ni Saul, pagsapalaran ninyo ako at si Jonathan na aking anak. Si Jonathan ang napili. Tanong, Lord, sino po ang nagkasala sa amin?
Ayon dun sa sumpa na binigay ni Saul, ang napili si Jonathan. Ngayon tinanong, Jonathan, ano bang ginawa mo? Sinabi ni Jonathan, tunay na ako'y lumasa ng kaunting pulot sa dulo ng tungkod na sa aking kamay. Narito ako'y marapat mamatay. So, tinanong niya si Jonathan, ano bang ginawa mo? Tingnan niyo yung sagot ni Jonathan 43. Pakilagay po, bro. Nang magkagayoy sinabi ni Saul kay Jonathan, saysayin mo sa akin kung ano yung ginawa. At sinaysay ni Jonathan sa kanya at sinabi, tunay na ako'y lumasa ng kaunting pulot. Ano pong kukunin natin dito, mga kapatid? Mula dito sa verse 38 to 45. Dito muna tayo sa verse 37. Hindi sasagot ang Diyos pag masama ang iyong hangarin. Masama ang iyong layon, hindi sasagot ang Panginoon. Lalaban ka ron, hindi sinagot siya ng Panginoon. Ngayon, may gustong ituro sa kanya ang Panginoon. Ano gustong ituro sa kanya ng Panginoon? Nandun sa verse 38 to 45. Sabi ni Saul, Jonathan, anong ginawa mo? May napansin ba kayo dito sa sagot ni Jonathan na siya'y nag-alibay o nagpasakalye o nagdahilan o marami pang sinabi. O anong sinabi lang ni Jonathan? Tunay na ako'y kumbaga, nagkasala ka ba? Opo, nagkasala ako. Totoo po yun. Kaya dapat ako mamatay. Hindi na siya para mag-ano eh. Hindi, kaya ako naman ginawa yun kasi ganito eh. Parang si Saul, sabi ni Samuel kay Saul, di ba sabi ng Panginoon, patayin mo lahat ng taga-Amalek? Pinatay mo ba sila? Ano sagot ni Saul? Eh kasi yung bayan, gusto yung matataba, ihain sa Panginoon. Di ba nagdahilan pa? Hindi na lang, sorry po, nagkasala ako. Dapat pinatay ko na lang sila lahat. Ito ang ginawa ni Jonathan. Ang ganda ng kung si Jonathan siguro, dahil siya ay anak ng hari, kung siya ang susunod na hari, mabuting hari ito, palagay ko. May tapang, may pagsang-ayon sa Panginoon, diretso magsalita, walang alinlangan, at marunong tumanggap ng pagkakamali. Mga kapatid. Ako'y nagkasala. Ngayon, hindi natin babasahin yung ibang mga talata. Dito sa verse, ano lang tayo? Verse 45. At 44. At sinabi ni Saul, gawin gayon ng Diyos at lalo na sapagkat ikaw ay walang pagsalang mamamatay. At sinabi ng bayan kay Saul, mamamatay ba si Jonathan na gumawa nitong dakilang kaligtasan sa Israel? Malayo nawa. Buhay ang Panginoon, hindi malalaglag ang isang buhok ng kanyang ulo sa lupa sapagkat siya'y gumawa ng kasama ng Diyos sa araw na ito. Sa gayon iniligtas ng bayan si Jonathan na ano pa siya'y hindi namatay. Ang Israel, iniligtas nila si Jonathan. Kahit hari pa ito, pero mali naman yung desisyon niya, yung mga miyembro o yung Israel, iniligtas si Jonathan. At yung si Jonathan hindi namatay. Malayo nawa, sabihin, wag na wag mo mamatayan. Parang ganito na lang eh. Sige, pag pinagbuhatan mo si Jonathan, mag-aalsa kami laban sa iyo. Eh si Saul ayaw niya mawala pagkahari niya. Ano gusto natin ipakita rito, mga kapatid? Si Saul, sa ating mga pag-aaral, maganda ang simula niyan. May humility siya. Sabi niya, ako'y pinakamaliit sa Benjamin. Nung siya ipoproclaim na hari, nagtago pa siya sa mga bagahe, hindi ako marapat na maging hari. Pero anong naging, ni Saul? Sa chapter 10 verses 8, sabi sa kanya, antayin mo ako rito, sa ikapitong araw magkita tayo, sabi ni Samuel. Pagdating sa chapter 13 verse 8, naghain si Saul, hindi niya inintay si Samuel. So, tinis-obey niya ang Panginoon. Pangalawa, sa chapter 13 verse 13, nung si Jonathan ay nakipaglaban, ano ginawa ni Saul? Siya yung nagpatugtog ng pangakat, he blows his own horn, na siya yung nanalo. Parang in-credit grab niya yung ginawa ni Jonathan. Pangatlo, he made a foolish vow. Chapter 14, verse 24, gumawa siya ng maling sumpa. Pang-apat, verse 44,
willing pa siyang patayin yung kanyang anak para lang mapagtibay o hindi mawala yung kanyang word of honor. Alam niyo yung pride, mga kapatid? Ang pride niya kasi, pag hindi ko pinatay ito si Jonathan, lalabas, wala akong power. Kasi nakabuka na sa aking bibig eh. Kung sino man nakakain sa panahon ng digmaan, mamamatay. Kumain si Jonathan o hindi? Kumain. Dapat mamamatay. Dapat. Pag hindi ko siya pinatay, ano tingin sa akin ng bayan? Mahinang hari ito. So, willing siyang patayin yung kanyang sariling anak para sa kanyang pride ng pagkahari. So, lumalabas na unti-unti yung masamang gawa ni Saul. Marami pa yan, patuloy. Marami pang ginawa si Saul na unang hari sa Israel. Sa atin, mga kapatid, sa bagong tipan, sabi sa isang awit, pag-ibig ang susi ng lahat. Sapagkat ang pag-ibig ang nagtatakip ng lahat ng uri ng kasalanan. Pag pag-ibig ang namayani, kahit anong kasalanan ng kapwa mo sa iyo, pag pag-ibig ang inisip mo, matatakpan yun. Mga kapatid, tandaan niyo yan. Dapat nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Kung may pride ka, takpan mo ng pag-ibig. Pag may alitan tayo, mga kapatid, may papayo ako sa inyo. Para wala nang usap, yakapin mo na lang. Tapos huwag na kayong magsalita. Kasi pag nagsalita pa kayo, marerefresh pa. Pero pag niyakap nyo na lang yan, tapos yan. Dahil ang pag-ibig ang susi ng lahat. Dito sa ating binasa, bagaman negatibo yung ginawa ni Saul, titignan natin yung positibong bagay. Bagaman si Saul ay nagpakita ng foolish vow, nagbigay siya ng panata na mali, sa bagong tipan, paano tayo mananata o magbibigay ng panata na aayon sa karapatan, na naaayon sa kalooban ng Panginoon? Paano po? Pag binukan ng iyong bibig, ibibigay ko ito sa Panginoon, ibigay mo. Mga kapatid, kasi si Ananias at si Sapphira, nagpanata, pag nabenta ko ang lupain na to, ibigay ko sa Panginoon. Nabenta, nakita yung pera, yung kalahating inilingit, patay silang mag-asawa. Ano po ba ang turo ng Panginoong Jesucristo ayon sa panata? Ang oo mo'y maging oo, ang hindi mo'y maging hindi. Kung nagkasala ka man sa kapwa mo, sa pagsasalita mo ng oo, huwag mo na lang siyang diktikin. Pag-ibig ang itapal mo dun. Pag-ibig ang iyong i-cover dun. Matatapos yung usapin, mga kapatid. Pag-ibig ang susi ng lahat. Ngayon sa pakikipaglaban, tayo po ba ay inutusan makipaglaban ng Panginoon sa pamamagitan ng tabak, literal na tabak, espada, barel, kutsilyo, ano pa? Batuta, sumpak, ice pick, kutsilyo, sabi ko yung kutsilyo. Ano po bang pakikipaglaban ng meron tayo sa panahon ngayon na dapat nating gamitin ang tabak na sinasabi ng Panginoon? Doon sa pagtatapos natin ng ating mensahe o pag-aaral nung nakaraang mga linggo, sa aklat po ng unang Samuel 13 at sa huling talata, sabi po doon, 13:22, nang magkaginangyari ng araw ng pagbabaka ay wala kahit tabak o sibat mang nasumpungan sa kamay ng sinuman sa bayan na kasama ni Saul at ni Jonathan, kundi si Saul at si Jonathan na kanyang anak ang kinasumpungan lamang. Ang may tabak lang si Jonathan at si Saul. Ang gumamit ng tamang tabak, si Jonathan, hindi po si Saul. Tayo mga kapatid ay pinagkalooban ng salita ng Panginoon. Amen? Tabak ng Espiritu. Ano po ba klaseng pakikipaglaban ang meron tayo sa panahon ngayon na kailangan natin gamitin yung tabak? Diba yung mga pakikipagbaka ayon sa pananampalataya? Sapagkat ang tabak ng Espiritu ang pampatay natin sa lahat ng suligi ng masama. Kayo po ba ay may tabak, mga kapatid? Dito kasi, yung Israel wala. Si Jonathan lang at si Saul.
Ang lokal po ba ng Kupang na present po in attendance ngayong araw na ito, may hawak po ba kayong tabak ng Espiritu? Siguro po yung iba, maliit yung tabak. Ulitin po natin yung tanong. Kayo po ba mga kapatid, in present attendance ngayon, may daladalang tabak ng Espiritu? Amen. Gamitin po natin yung mga kapatid. At ang paggamit natin ng tabak, mga kapatid, ay magbibigay sa atin ng panlaban sa anumang suligi ng masama. Ano po yung masama na kalaban po natin ngayon? Yung problema po ba, suligi po ng masama yon? Minsan. Pero yun po magpapatibay sa atin. Kasi pag yung problema ito nalampasan mo, pag may problemang dumating, ito nga nalampasan ko eh. Ito pa kaya. So itong problema to nagpapatibay sa iyo. Pag pumasok yung tukso, ito yung problema, ito yung pagsubok. Pag may dumating dyan, ito naman yung tukso na nagsasabi sa iyo, hindi, ito yung gawin mo. Yun naman yung tukso. Yun ang magpapabagsak sa iyo. Yun ang gagamitin mo ng tabak ng Espiritu. Halimbawa, ayoko na. Hirap na talaga ako eh. Tabak ng Espiritu. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Pasok mo na si tukso. Dito sa amin, maginhawa, punong blessing. Lumipat ka na lang sa amin. Gamitan mo ulit ang tabak ng Espiritu para labanan yung masama. Maglilingkod ako sa Panginoon, isa lang ang Diyos ko. Dahil magtitiis ako dahil gusto kong maligtas. Yung pagsubok, magpapatatag ng pananampalataya. Yung tukso, papatayin mo yan sa palitan ng tabak ng Espiritu. At kahit tayo kakaunti, mga kapatid, ilan yung lokal na binilang kanina? 7 o 8? Sa buong mundo, gaano kaliit po tayo, mga kapatid? Buong Pilipinas na lang po, gaano kaunti tayo? Luzon na lang, gaano po tayo kaunti? Metro Manila na lang po, gaano tayo kakaunti? Pero isa ang payo ng Panginoon at dito po tayo magtatapos sa ating mensahe. Sabi po mga kapatid, naniniwala po ba tayo ang Diyos ay tapat? Naniniwala po ba tayo mga kapatid na anumang pagsubok sa iyong buhay ay gagampanan ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa iyo, pag-alalay sa iyo, pag-guide sa iyo para ikaw ay maligtas pagdating ng panahon? Ngayon ito yung tatandaan natin. Sa lahat ng pagsubok na daraan sa ating buhay, sa lahat ng pakikipaglaban na ating dadaanan, sa lahat ng pakikisalamuha natin sa sanglibutan, sa bawat pagganap natin ng ating ministeryo, sa bawat pagsamba natin sa Panginoon, sa bawat pagganap natin ng ating pagiging Kristiyano, sa bawat pagganap natin bilang anak ng Diyos, ito po yung pinapayo ng Panginoon. Unang Samuel 14:6, pakilagay po. Ang sabi nito, marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin sapagkat hindi maliwag sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. Kahit kaunti lang tayo sa panahon ngayon, ililigtas pa rin tayo ng Panginoon sapagkat siya'y tapat sa bawat isa sa atin. Tayo pa'y manatiling tapat sa Panginoon sapagkat siya'y tapat sa bawat isa sa atin. Meron pong itinalaga ang Panginoon na mga laga sa atin sa panahon ito. Nandito po ang ating mga tagapanguna. Narito po inilagay ng Panginoon sa bawat isa sa atin ang mga ministeryo. Kagampanan na lang po natin ito para tayo wag mainip habang hinihintay natin ang pagparito ng Panginoon. Gampanan natin ang ating ministeryo, ililigtas tayo ng ating mahal na Panginoong Yesus. Muli, pagpapala po sa atin sa karinig ng kanyang magalang salita. Tayo po'y sama-samang tumindig, awitin po natin ang tinapay nila.